Isa na namang awit na tutuhog sa marurupok na puso, lanta-lanta sa diwa at pag-asa ng umaga. Kakulangan sa pagkain, walang disenteng tirahan, walang pambili ng gamot, dumadaming bilang ng krimen, kakulangan sa edukasyon, walang sapat na sahod o dumadaming bilang ng walang hanap buhay. Ilan lang ang mga iyan sa dumadaming bilang ng kahirapang dinadanas ng mga Pilipino. Sa pagbaba sa pwesto ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa dadating na Hunyo, ito ang mga problemang maiiwan sa tanggapan ng Pangulo ng Pilipinas. Ngunit bakit marami pa rin ang nagnanais na maging susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Sa darating na ika-10 ng Mayo taong kasulukuyan, magaganap ang pinakamakasiysayang unang automated election sa Pilipinas. Mula sa 79 na nag-file ng kanilang Certificate of Candidacy sa pagkapangulo, siyam ang ayon sa Commission on Elections ay nakasunod sa Article 7, Section 2 ng Konstitusyon. Sila ay hindi bababa sa 40 taong gulang, isang tunay na Pilipino, rehistradong botante, marunong bumasa at sumulat at naninirahan sa Pilipinas ng 10 taon at mahigit. Ang siyam na opisyal na kandidato sa pagkapangulo ng Pilipinas ay sina Benigno Simeon Noynoy Cojuangco Aquino III, Joseph Erap Estrada, Richard Wico Dick Gordon, Maria Ana Consuelo Madrigal Valade, Gilberto Eduardo Gerardo Gilbert Gibo Cojuangco Teodoro Jr., Eduardo C. Villanueva, at Manuel Manny Bamba Villar Jr. Kakibat ng mga nabanggit na personalidad ang kanilang motivation. Ngunit ano nga bang motivation? Ay nako, ang hirap talaga ng psychology. Kindergarten pa lang ako, komplikado na yung tinuturo ng teacher namin. Ano ba yung motivation theory na yan? Guguluhan na talaga ako. Lord, help me! Yung motivation theory, yun yung pag-aaral ng mga motives. Alam mo yung mga motives? Hindi po. Yung motives, yun yung mga bagay na nagtutulak sa mga tao para gawin yung mga gusto nila. Naintindihan mo na? Opo, pero kunti pa lang po eh. Naintindihan kung bakit ganyan. Kasi may 4 na theory para explain yan. Apat! Opo. Yeah. O, sige, alis na ako. Sandali lang po! Yung 4 na theories! Sandali lang po! Ano ba yung 4 na theories nun para lubusan ko nang maintindihan kung ano yung motivation theory? Lalagyan ko na lang ng Ano yung mga approaches nun? Sabi nung Ali, 4 daw eh. Isa sa mga theory sa motivation, ang instinct theory. Instinct theory? Ang instinct theory, sasabi niya na ang mga tao ay born to be motivated. Oh. Kaya ginagawa ng isang tao ang isang bagay dahil sa kanyang instincts na innate or inborn. Wow! Opo! Sige, Pero bye-bye. yung 3 pa po! Wait lang! Ano ba? Ano ba nakakapagod naman? Gusto ko na umupo. Gusto ko magpahinga. Kaya yung 3 theories kasi isa pa lang yun eh. Sinasabi sa drive reduction theory na kaya natin ginagawa o gagawin ng isang bagay ay upang mapunan ang ating mga pangangailangan. Nakuha mo? Opo! O sige. Sandali lang po! Sandali lang! Ano ba naman? Lahat na lang ng tao iniiwan ako. Life is so unfair. Ano ba yan? Manong! Pwede niyo po akong itawid. Ano pa kaya yung dalawang approaches sa motivation theory? Isa bang theory na maaari natin gamitin sa pag-explain ng motivation ng incentive theory? Incentive theory. Nasabi lang ng incentive theory na yung incentives ang nag-motivate sa atin para gawin ng isang behavior. Kuha mo na? Opo. Sige. Sandali lang po. Kulang pa ng isa. Kulang pa ng isa. Ano ba? Kuya. Excuse me po. May nakaupo. Wala. Madumi. Pagpagin mo. Ay, last approach. Tapos wala pa magsasabi sa akin. Ang last approach ay ang cognitive theory. Cognitive theory? Oo. Ang sinasabi ng cognitive theory, ang isang tao ay nag-engage sa isang activity dahil personally rewarding ito o self-fulfilling para sa kanya. Gets mo na? Gets po. Sige. Thank you po. Ayan.
4 na theories. Kumpleto ko na, ready na ako sa law exam namin sa Psych 101. Yay! Thank you, Lord! Anong motivation ng mga presidential balls? Para sa ating mga maaaring magiging pangulo, ano nga ba ang nag-uudyok sa kanya upang tumakbo sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa? Upang ipagpatuloy ang nasimula ng pamilya, Pera ba? Nanyagan ba? O para mapagarian ang buong bansa. nung Pangulo kaya ang may pinakakanais-nais na motivation na magdadala sa kanya sa Malacanang. Samahan niyo kami sa pagtuklas dito sa Psych Witness! Of course, their main motivation is to win. The office of the president, being a chief executive, of course, comes with a lot of privileges and powers. When you're a chief executive, you have influence over different transactions in government. You have control over government machinery. You get to represent the country abroad. You get to travel a lot. You have a lot of discretionary funds at your disposal. So, being the president really is a very good job. No? For some, they consider it as a lucrative business. So, it's really hard to probe what really is the motivation of these individual candidates. For one, for Noynoy, it seems that, or what he claims is, he wants to continue the legacy of his parents, no? But he's being criticized for this brand of gene politics. Sabihin ng gene politics, parang just because I'm the son of Cory and Ninoy, I'm eligible to become the next president. Manny Villar is banking on his pro-poor platform. Although he's being criticized that once he becomes president, he might continue what Arroyo is doing right now. The criticism that he is the secret candidate of the current president, and also a lot of controversies, particularly the C5 road extension project, is being hurled against him. For Brother Eddie Villanueva, I think he's running under the platform of Diyos and Bayan. So we expect moral regeneration or moral renewal as his main platform and probably his main motivation for running. For ERAP, it's more of vindication on his part if he will be elected as president.